mga kababayan, ano, itong si Epifanio Labrador, gusto nang makipagkaibigan kaya Congressman Marcolita. Nakakatawa. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon, ano, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan muna natin itong si Epifanio Labrador. Parang gusto kong mag-intro ng ganito eh. Itong si Epifanio Labrador, ang vlogger nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun na nga mga kababayan, wala na, nanginginig sa takot na, inamin na rin ito. Inamin na ni Epifanio Labrador, mga kababayan, na takot siyang pumunta sa TRICOM. Dahil nga, pinatawag na ito, dahil nga, nag-request itong si Congressman Marcolita na may isang vlogger na pinagmumura siya at gumagawa ng kwento na wala namang katotohanan. Fake news nga mga kababayan. Hari ito ng fake news eh. Ito yung pinaka-founder talaga. Si Trillanes, baka ano ito, kumbaga sa ano mga kababayan, ito yung sumisibol na talagang gumagawa ng kasinungalingan. Yun ang ano mga kababayan, itong si Supot, itong si Epifanio Labrador, ay ipapatawag na nga ito ng TRICOM sa susunod na hearing. At ayon sa kanya, sisipot lang siya kung mabigyan siya ng talagang tawag nito mga kababayan, yung mangako itong membro ng Kongreso na bibigyan siya ng proteksyon. Aba, proteksyon? Parang akala niya, napakahalaga niyang tao sa ating bansa. Ano bang naitulong nito? Ano bang naiambag nito sa ating bansa? Ang naiambag nito, kaguluhan lang naman. Nag-ambag ito. Dahil nga dati, naambagan niya yung mga adik dahil nga involved ito sa droga, mga kababayan. Nag-ambag ito ng droga sa ating mga kababayan. Dahil nga ayon kay Bubong Tanasan, kasama daw niya ito sa kulungan dahil sa kasong panggagasa at involved sa pinagbabawal na gamot. Yun na nga no, mga kababayan, ano, balik tayo dito sa pagpapatawag ng TRICOM kay Supot. Talagang galit na galit. Pinagmumura lalo itong si Congressman Marcolita. At marami na namang mga kasinungalingan. Marami pang may dagdag na kaso nito mga kababayan dahil nga mayroon na naman siyang mga sinasabi sa kanyang video na ito na talagang pwedeng idagdag sa kanyang mga kaso. Matapang ka, nagtapang-tapangan ka, pero nga pagtanggal lang ng pismas mo, hindi mo magawa yan. Panyong, wag mong sabihin sa amin na matapang ka. Kasi hindi kami talaga maniniwala, hindi talaga kami maniniwala. Kung sa mga subscriber mo mga uto-uto, mapapaniwala mo na matapang ka, may nagkomento pa nga sa akin dito eh. Pang mag one-on-one daw kami ni Epifanio Labrador. Isang pitikan daw ako. Nanginginig din tuloy ako. Natatakot tuloy ako. Mga kababayan, hindi tayo magmayabang pero paano natin magka one-on-one? Nagtatago ito eh. Duwag ito eh. Paano natin Paano natin makakalaban ito? Mismong anino nito, takot itong tao na ito. Mismong anino niya. Pag sinusundan siya ng kanyang anino, tumatakbo ito. Dahil napakaraming kaso nito, napakaraming pinagtataguan nito. Sinabi ko na kahapon, magpapitik ako ng bayag ko pag magpakita ito sa Kongreso. Kahit pa, bigyan siya ng assurance. Nabigyan siya ng proteksyon. Hindi talaga ito magpapakita. Wag na tayong paglulukuhin. Puro lang naman ito salita eh. Kita nyo, pumapayat na. Dahil sa kanyang patuloy na pagtatago. Tapos sabihin mong matapang ka, ang lakas mong magmura. Wala ka naman talagang alam. Ang alam mo lang talaga, yung pagmumura. Yan lang yung panglaban mo. Yan lang yung hinahangaan ng mga uto-uto mo mga subscriber. Kasi malakas kang magmura, matapang ka daw. Yung tapang natin hindi dinadaan sa pananalita. Hindi dinadaan kung ano yung binabanta mo.
Ginagawa yan, hindi yan ano. Bilang ano mga kababayan, ano, bago tayo hindi naman tayo magmumura. Ito na, subay-subay na natin itong panoorin. Nakakita. Ako ay nakapanood. Ano napanood mo? Ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan. Sino yung kaibigan natin na yan? Ayan ang mga kababayan, kaibigan daw niya. Gusto niya maging kaibigan si Congressman Marcolita. Ang kapal naman ang mukha nitong tao na ito. Para ka rin si Adayon Yura. Saan ka ba humugot ng kapal ng mukha? Kundi yung malaking mata. Na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Anong magandang ginawa? Ang iba, kundi yung nagmamarunong, na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman. Samantalang sa kanyang termino, bilang congressman, wala itong nagawang maganda. Wala nagawa. Mag-research ka muna para malaman mo kung anong ginawa, anong mga batas na naipasa nito nga si Congressman Marcolita. Wala ka talagang alam pa niyong. Patuloy natin. Ilang ito ginagamit yung kanyang reliyon. Walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam niyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon. Unang-una, syempre, para magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay magnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili. Dahil napapakinabangan nila. So, napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marcolita na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom eh. Tricom. Hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, ano sa'yo? may nakarating po kasi sa akin na ano? Balita. Anong balita yan? Timbre. Impormasyon. Na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ko kasunod ni Gold Dangal. Sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin. Gusto nilang ibigay yung paabot sa akin na kung si Gold Dangal nga na nagbiro na kulto sila, agad nilang pinapatay o pinatay. Ako pa kaya. Yan mga kababayan na, malinaw yan. Pagbibintang yan, tapos wala siyang ebidensya. Ang nagpapatay daw kay Gold Dangal ay Iglesia ni Cristo. Isang kaso na naman yan. Kaya Panyong, talagang matatadtad ka ng kaso. Hanggang kainin ka na lang ng mga uod dyan sa pinagtataguan mo. Dahil wala kang ebidensya, bintang ka ng bintang. Wala kang pinapakita eh. Ito talaga ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Binibintang na naman. Malay mo kung may kaaway yung tao. Malay mo kung may ibang nakaalitan yung tao na yun. Tapos kaagad-agad ang bilis mong makaturo, no, sa Iglesia ni Cristo. Saan mo mukha mo duduruin ko yung mata mo para talagang yung mata mo. Naku, yung liig nito, humaba na yung liig nito eh. Ito, patuloy natin to. So, akala naman ng mga tulonggis, mga gago, mga demonyo. Yan ang ano niya. Lalong-lalo na yung mga membro ni Eduardo Manalo na isang mongoloid. Matatakot nila ako. Aba, mga tapang. Ina ninyo. Tapang. Yan lang ang masasabi ko. Lumabas ka. Mga gago, mga siraulo kayo. Kung yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ako, mga dikuta. Tapang. Kung si Eli Soriano nagawa ninyong takutin, mga gago kayo. Mga puta. Ikaw hindi. Ninyo. Huwag ako. Sus, Diyos ko. Tanggalin mo piso mo. Ang binibigkas ko ngayon ay nararapat lamang na sabihin sa mga taong katulad ninyong mga demonyo kayo. Ngayon,
gusto ni Marcoleta na ipatawag ako. Ngayon. Bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? Katayin mo na yung manok mo dyan. Dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit hindi ba totoo, Marcoleta? Sa tingin mo hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ko dahil fake news yung sinasabi ko? Dito na. Ha? Kaya ka nandiyan dyan, nirereklamo mo ko dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Ha? Talaga lang ha? Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka. Kaya to? Ha? Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira. Ha? Sa ginagawang mabuti ng mga congressman. Ako! Yan sa Quadcom. Isa ka. Ha? Sa tumutuligsa at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, edi sana kaisa ka ng mga Quadcom. Naku po! Sana kaisa ka ng mga congressman dyan na nagpapanagot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan ng dimuha. Putan mo, Marcoleta, na sa paninira ni Sara Duterte sa Administrasyong Marcos, kaisa ka. Ayaw mo ng fake news? Ayaw mo ng minumura ka? Pero kasama ka at natutuwa ka kapag minumura ng mga Duterte. Sinisira ng mga Duterte ang pangalan ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kang tarantado ka. Gagamitin mo yung pagiging congressman mo? Ha? Dahil alam mo na yung nagsasalita ay isang taong walang-wala. Isang taong walang kapangyarihan. Ha? Isang hamak na pobre. Akala ko ba, hamak ka nood? Ang gusto mong ipatawag sa Quadcom. Bakit hindi mo pinatawag si Sara Duterte? Sino pa? Ayaw ng fake news, di ba? Sino pa? Sino pa? Bakit hindi mo pinapatawag yung mga Duterte? Ano pa? Sino pa? Si Basti Duterte, ayaw mo nagmumura, di ba? Ayaw mo ng fake news na may kahalong pagmumura, di ba? Oo. Bakit hindi mo na-request na kung pwede isama natin dito si Basti Duterte, yung mayor ng Davao? Ayaw mo. Kasi kakampi mo. Grabing wala talagang laman ang utak nito. Yung hearing ng Kongreso, para sa mga vlogger yun. Bakit? Vlogger ba si Basti? Vlogger ba si Vice President Sara Duterte? Gamitin mo nga yung utak mo. Panyong kung mayroon ka mang utak, kahit yung utak mo gamunggo yan, minsan naman gamitin mo para hindi ka mapahiya sa sarili mong mga binibigkas. Nagpapatunay lang talaga na wala kang alam. Hindi mo alam yung pinagsasabi mo eh. Yung ang alam mo lang, yung pagmumura, yung pagbibintang, at yung anong-anong mga binabatong kasinungalingan. Dahil yung mga binabato mong kasinungalingan, tususukin ko yung mata mo, ay mga gawain mo yan. Huwag mo kaming wag kami. Hindi mo kaming maluloko, panyong. Kahit anong gawin mo. Kung naluloko mo yung mga subscriber mo, huwag kami. Dahil hindi kami katulad ng mga sumusuporta sa'yo. Iwan ko lang kung anong klaseng mga tao yan. O tao ba yung mga yan? Baka katulad mo rin yan na mga nagtatago. Papatawag. Para saan ba yung hearing na yun? Para sa mga nagpapakalat ng fake news, daw kuno, mga vlogger. Pero ang totoong target yan, mga DDS naman talaga. Pasalamat na lang tayo, mayroong nga Congressman Marcolita na yung mga tumitira kay dating Pangulong Duterte ay masama ka. At sana nga, kung talagang totoong matapang ka, lumabas ka. Kahit tanggalin mo na yung face mask mo, subukan mo. Kasi nagtatago ka dyan sa face mask mo na yun. Sabi, may face mask ba ako rito para gayahin na lang kita? Hindot kang tao ka. Napakawalang hiya mo. Napakayabang mo. Ikaw na yung pinakamayabang na taong nakilala ko sa buong sanlibutan. Yung mga kaanib, kulang na lang ito. Kulang na lang nito yung sungay buntot. At
At saka pangil, mga kababayan. Kamukha na ito ni Tory. Talaga namang napakayabang nitong tao na ito. Pagtanggal nga lang ng pismas, di magagawa. Tapos, kung ano-anong pinaghahamon. Sus, supot kang tao ka. Ba't di mo sinabi na? Ngayon, Saus! may mensahe naman ako sa mga congressman. Ano yun? Lalo na sa mga iniidolo ko. Sus, mayroon ka pa iniidolo? Congressman ako. Saus! Congressman Abante. Galit daw siya, oh. Ha? Dan Fernandez. Sige. Kayong lahat na membro ng Quadcom. Minsan hindi ko kayo iniwan. Pinaglaban ko kayo kay Marcoleta. Akala mo kung sino. Dahil alam ko tama ang pinaglalaban ninyo at tama ang ginagawa ninyo. Sana lang walang halong pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Sana lang hindi nyo to gagawin sa akin, hindi nyo ginagawa to sa akin para lamang maging malinis, maging mabango kayo sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Sana lang. Tarantado ka, Marcoleta. Sasabihin mo pa, malinis ka. Ginagawa mo lang kung ano yung dapat, ano yung ganito. Pinagmalaki mo pa yung reliyon mo. Bakit? Nagtanong ka ba sa mga kaparihan, mga pastor, at sa ibang reliyon? Kung tutusin, kung hindi nyo lang tatakutin, hindi nyo lang papatayin yung mga magsasalita, 99% ng mga Pilipino sa ngayon sa sinasabi ko na kulto ang reliyon ninyo. Yan, mga kababayan, ha. Isang dagdag kaso na naman. Kung hindi lang niyo tatakutin, kung hindi lang niyo papatayin ang mga nagsasalita, sino ba yung pinatay? Patunayan mo kasi muna. Kasing puro na lang, puro peking pananalita. Meron ka ba kahit isang video man lang na, o kahit yung yung kaluluwa bumalik dito sa lupa at magsabi, pinatay ako ng isa sa mga membro ng Iglesia ni Cristo? Ganun dapat. Huwag kang magpapakalat kasi ng, kaya ang dami ng kaso kasi nito. Kaya hindi na ito hindi na bago sa kanyang pagkatao, mga kababayan. Wala nang dangal itong tao na ito. Pero kung hindi man ako makapunta dyan, Talaga hindi ka naman talaga pupunta? o dyan sa Tricom, pwede ako magsalita. Zoom. Sus, Diyos ko. Importante. Tawag dito, di ko alam kung anong tawag sa mga. Huwag mo na sabihin, hindi mo talaga alam yan. Pwede ako magsalita at sisiguraduhin ko sa iyo. Wala akong pakialam kung magagalit man yung mga iniidolo kong mga congressman dyan sa akin. Baba pa to, malapit na. Pero mumurahin pa rin kitang putang ina mo. Sus. Mumurahin pa rin kitang tang ina mo ka. Kung magmalinis ka, putang ina mo kung di ko pa alam, sasabihin mo, hindi mo ako kilala, gago. Kung di ko pa alam. Simula nung tinira kita, alam ko, yung mga nagme-message sa akin ng ganito, mga masasamang message, ikaw yun, putang ina mo ka. Alam mo, Marcoleta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa iyo si Epifanio Labrador eh. Kung gagamitin mo influensya, yes. At diyan kayo magaling. Diba? Sira ulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Gunggong lang ang kakagat sa'yo, ang ina mo. Diyan na lang muna mga kababayan. Diyan lang na muna, no? Ayan na. Inaamin mo rin na wala ka palang laban, tapos iyabang mo. Wala ka naman palang laban eh. Tapos, kung makapagsalita mo, akala mo, napakatapang mo. Inaamin mo na rin na duwag ka. Inaamin mo na rin na hindi ka pupunta dyan. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Huwag nang maraming salita. Huwag nang maraming bintang. Kasi nga lahat ng pagbibintang mo na yan, wala namang katotohanan. At ikaw na mismo ang umamin na wala kang laban kay Congressman Marcoleta. Pero bakit patuloy ka pa rin nagmayabang? Patuloy ka pa rin nag-iimbento ng mga kwentong kasinungalingan? Ako nga sa'yo, magtatago ka na lang, mag-iba ka na lang ng content. Kung
kumakain ka na lang ng mga mga uod, mga ganun. Tapos yung yung puno ng saging, ngat-ngatin mo. Baka sakali na mapapatawad ka ng mga taong pinagbibintangan mo. Mapapatawad ka ng mga taong binabalahura mo. Balahura kang tao ka. Huwag kang magmayabang dahil nga hindi ka nga marunong magpatuli dahil sobrang duwag mo. Gawin mo muna yung hinahamon ko sa'yo. Tanggalin mo yung pismas mo bago ka humarap sa kamera at magtapang-tapangan. Kahit sa bagay na yan, baka makakuha ka ng kunting bilib galing sa akin. Kasi wala talaga ako kahit gabuhok na paghanga ako sa'yo, wala talaga. Dahil ang alam mo, pagmumura lang naman eh. Sa bagay, mura din naman ang pagkatao mo eh. Kaya ganun ka. Yun lang dito na lang muna at bago tayo magtatapos. Wala, hindi sisipot yan. Alam ko na yan, sabi ko nga, magpapitik ako ng bayag pag sisipot yan eh. Bago tayo magtatapos mag-shoutout lang muna tayo. May mga bagong komento dito. Shoutout kay Lami DTV. Amida TV, sorry. Amida TV, shoutout ha. Iyakin na Mike, palitan mo na ang pagkakataon na. Palitan mo na, Mike Abe. Shoutout kay Roberto Santana. Shoutout kay Jonathan Ramari. Shoutout kay Ricardo Aparicio. Shoutout kay Danilo Mansala. Dito tayo sa may bandang baba. Kaya nabasa ko na yung iba nito kanina sa ating unang upload. Shoutout kay Member Jever Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Romeo Pilapil Pael. Shoutout na rin kay Surprise Lake House. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Dindo Abinuha. Shoutout kay Alan Umali. Shoutout kay Gisantin Vlog. Gisantin Vlog. Maraming salamat sa iyo. At sige, fake news pa. Susunod ikaw na naman huliin. Mike Abe. Shoutout na rin ha kay ako. Sino ba ang huliin? Sige. Shoutout na rin kay Sila Ngasgar. Shoutout na rin kay Nina Himaya. At kay Brigodo Quirante. Yun naman, dito na lang muna. Kay Ma'am Joyce ng Japan at kay Ma'am Elisa Borfi at kay Sammy Trabada Cooper, maraming salamat sa inyong suporta. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.